Dinitalya ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang insidente ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido at sa kanyang anak na si John Ismael. Onsehan sa bentahan ng sasakyan ng isa sa mga tinitingnang ugat ng krimen. May unang balita, si June Veneracion. Sa loob ng bahay na mag-asawang itinuturong mastermind sa Novaliches, Quezon City, pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido, Enero 16, alas 11 ng gabi. Makalipas ang 6 na oras, sunod namang pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, unang pinatay si Police Senior Master Sergeant Mollenido habang nakaupo sa sofa ng dating pulis na inaanak pa naman niya sa kasal. Pinatay si Dayan Marie Mollenido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila parang oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na kasabwat, hindi kasama sa plano ng pangunahing suspect na patayin ang bata, pero basta naig daw ang kagustuhan ng kanyang misis. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Habang nangyayari ang krimen, nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang suspect, pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga. Kasi, anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan, natagpuan ang labi ng babaeng pulis noong January 24, habang sa Victoria, Tarlac, natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 ang itinuturing na suspect at hawak na ng mga otoridad. Ang mag-asawang itinuturong utak sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing suspect, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Mollenido, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen ay pinaghandaan na ito. Naikwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinoberan na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Lumalabas sa investigasyon na onsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa posibleng motibo sa krimen. Ahente ng sasakyan ng babaeng pangunahing suspect. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila ng January 16 para tapusin ang transaksyon, It turned out, non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have a string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. Well,
iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis. Matapos, madrop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, iginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba isangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang. Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano po. Sige, attorney, nagsasabihan lang natin siya, ma'am, kahit yun. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sige Sa po, sige. trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News.